Ang sa akin lang naman, nagbibigay lang ako ng komento kasi hindi mo man lang pinaghandaan na maayos ang birthday ng anak mo. Gumastos ka na nga lang rin, hindi mo pa pinili yung mas magpapasaya sa iba. Tingnan mo na nga lang, ang liit ng lugar mo. Ang kaunti pa na upuan. Tapos, ang naka-reserve na upuan para lang sa mga ninong at ninang. Paano naman kami mga bisita, di ba? Nagmamasid lang ako dito sa paligid. Kasi, gusto ko rin naman maging maayos lahat. Kaso, mukhang minamasama mo. Tapos, yung pagkain, halatang tinipid din. Ate Vivian, hindi mo na kailangan magmasid. Kung anong nangyayari ngayon, ito na mismo yung plano namin. Ang mahalaga sa akin, mairaos namin ang kaarawan at binyag ng anak ko. Hindi ko na kailangan magpaka-stress pa sa sasabihin nyo at sa mga napupunan nyo ngayon. Uulitin ko ulit, ang party na to ay para sa anak ko at hindi para sa inyong mga bisita. Kaya ganito ang ginawa ko para makapag-enjoy ang mga bata, hindi para magreklamo ang mga matatanda. Wala naman dapat problema, kayo ang nagbibigay ng problema. Ayoko mainis ngayong araw dahil gusto kong masaya lang kaming pamilya para sa anak ko. Kung hindi ka masaya, go! Maluwag naman siguro ang daan paalis dito, di ba? Walang pipigil sa'yo. Umalis ka, kaysa ikaw pa magdala ng stress sa mga tao rito. Kasi kung ako lang, wala akong nakikitang problema sa kanila. Lahat sila masaya ngayong araw. Ay sis, napakayabang. Sa bawat handaan, hindi talaga nawawala ang mga taong nag-uuwi ng pagkain. Ang ilan, pinahihintulutan ng mga naghanda bilang tanda ng kabutihang loob. Ngunit may ilan ding katulad ni Vivian. Walang pakundangan kung kumuha at dumadalo kahit hindi imbitado. Dahil sa ganoong asal, natututo siyang harapin ang mga parusang dulot ng sariling kasakiman. Magagawa pa ba niyang takasan ito o dadalhin niya ang sakit hanggang sa kanyang kamatayan? Di ba nga? Ang sabi ko sa'yo, bago ka kumain, ibigay mo sa akin yung sinandok ni kuya mo. Kakainis ka talagang bata ko. Hindi ka kasi nakikinig sa akin. Mas inuna mo pa kasing maglaro. Ang dami ng pagkain sinandok sa'yo. Hindi tuloy nakapag-uwi ng lumpia dahil sa plato mo inilagay lahat. Dahil sa kabobohan mong yan, hindi ka kakain ngayong gabi, ha? Dahil kaunti lang ang nauwi natin. Hindi ka nag-iisip. Kaya mo na yan, ma. Tara, kumain na tayo. Kukunin ko na to isang manok, ha? 2 inuwi ko nito kanina eh. Ang hirap naman kasing makapagbalot ng pagkain dun. Kung magigpit sila, akala mong sarap nila magluto. Ang labnaw nga ng sus na spaghetti nila eh. Paano kasing hindi ako maiinis sa bata na to? Ang hihirap pagsabihan. Hindi ko alam kung may tumatatak pa ba sa utak ng mga yan. Ang tatanda naman na sana. Noon naman mga bata pa lang kayo, hindi naman kayo ganyan. Madali kayong utusan, lalo ka na. Kapag may handaan, talagang lagi kang alerto. Pagsabihan mo nga yung anak mo, ha? Kung ganyan siya palagi, ewan ko na lang talaga. Baka mapag-iwanan yan kada may handaan. Di ko nga alam sa bata na yan. Di ko na yun inaasahan sa mga handaan. Kapag nakakita na kasi yan ng pagkain, ako, kakain na kaagad. Na-stress ako dyan. Binigyan ko yan ng 2 cup ng gelatin, ha? Aba, si tanga. Ibinigay yung isa dun sa kalaro niya. Last na gelatin na nga lang yun eh. Nakipag-unahan pa ako. Ang utos ko sa kanya, umuwi na sa bahay at ilagay nga sa ref. Hindi ibigay sa kalaro. Inuuna ang ibang tao. Kaya mo na, matututo rin naman yan. Kumain na tayo. Hindi pa rin naaalis ang inis ni Vivian sa kanyang apo. Lalo pat sa lahat ng kasama niya sa bahay, yun lang ang mahina kung uutusan pagdating sa handaan. Mahiyain din kasi ito at ayaw niyang nagbibitbit ng pagkain, lalo pat naririnig din ng bata ang usap-usapan sa kanilang lugar na ang pamilya raw nila ay tila ba matakaw sa mga handaan. Bata pa lang kasi ang mga anak ni Vivian, sinanay na niya ang mga ito na huwag mahihiya kapag nasa handaan sila, lalo na kapag mag-uuwi sila ng pagkain. Sikat din siya sa kanilang lugar na kahit hindi naman siya imbitado, nagpupunta siya sa handaan. Hindi lang siya, maging ang buo niyang pamilya.
5 ang anak ni Vivian at 2 ron ay may asawa at anak na. Pero kahit na ganon, nakatira pa rin sila sa iisang bahay. Malaki ang natitipid nila sa pagkain kapag may handaan malapit sa kanila. Iisa lang ang may trabaho sa kanila, ang pangalawa niyang anak. Si Jomar, na siyang panganay, tambay ito at nagtatrabaho lang depende kung may mag-uutos sa kanya. Isang araw, habang nasa tindahan si Vivian, dumating ang isa niyang kakilala. Uy, di ba birthday mo na bukas? Ilang taon ka na? 50 years old ka na, no? Ayos ah. Di ba ang sabi mo nun kapag 50 ka na, hahandaan ka ng mga anak mo ng bonggang-bongga? Natawa ang babae sa sinabi niya at tinanong kung paano niya naalala yun dahil wala naman siyang masyadong pinagsasabihan ng kaarawan niya. Nakapagtataka rin dahil hindi naman sila talaga magkaibigan para matandaan ang ganoong klaseng bagay sa kanyang buhay. Siyempre! Matatandaan ko talaga. Hindi pa naman ako makakalimutin. Ano ka ba? Naaalala ko pa naman ang mga birthday ninyo. Ano? Kasi, hindi ba, last year, naalala ko pa nga na nag-order kayo ng lechon. Kaso, na-scam kayo? Ay, nakakainis yun ano. Abang na abang pa naman ako nun. Pero sana ha, ngayong birthday mo, tunay niya talaga na may lechon. Hindi mawari kung natutuwa ba ang kausap sa mga salitang lumabas sa kanyang bibig o may halo itong inis. Nang matapos bumili ng babae, agad na rin naman itong umalis. Nagtanong pa si Vivian kung anong gagawin para sa kaarawan noon kinabukasan pero hindi na sa kanya sinabi. Hindi rin naman siya inimbitahan kung sakali man na may handaan silang magaganap. Kinabukasan, maagang nagising si Vivian. Inasikaso niya ang mga bata niyang anak, pati na rin ang mga apo niya. Pinaligo niya ang mga ito at binihisan. Nagsuot din siya ng maayos na damit. Oh, tandaan yung sasabihin ko ha. Alam ko may lechon yan sila. Kasi imposible na wala dahil kauuwi lang ng anak nun galing abroad. Oh, ito ha. Huwag kayong tatanga-tanga. Sinasabi ko sa inyo, baka kung ano na naman gawin ninyo ha. Kapag kainan na, huwag kayong kukupad-kupad dahil baka maubusan kayo ng pagkain. Sumunod ka agad kayo sa akin, ha? Ako magsasandok ng pagkain ninyo. Tapos, huwag ninyong kakainin muna ha. Iuwi nyo sa bahay. Takpan ng maigi dahil baka kainin ng pusa. Tapos, saka kayo bumalik doon para kumain. Walang gagalaw ng lechon, ha? Sa'yo ko ipadadala yung lechon, Kokoy. Habang tinuturuan ni Vivian ang mga bata ng kanilang gagawin, pumasok naman ng bahay ang panganay niyang anak. Nakahubad pa ito habang nagkakamot ng malaki niyang tiyan. O bakit? May handaan ba? Sino may birthday? Ano ka ba naman, Jomar? Pahuli-huli ka na naman na. Birthday ni Annalyn, 50 years old na yun. Panigurado akong maghahanda yun ng bongga. Alam mo naman mga anak nun, mga big time na. Di naman yun maghahanda dyan. Umalis kaya sila ngayon. Kakain na lang daw sila sa labas. Di mo pala alam. Kaya nga wala ka naririnig na videoke, di ba? Kung may handaan yan sila, sana alam ko na kahapon pa lang. Dahil mag-aarkilay ng videoke. Tambayan ko doon kinaray Kuba eh. Totoo ba yung sinasabi mo? Bakit naman sa labas sila kakain? Grabe naman yung mga ganyang tao. Umiiwas sa celebration dahil ayaw magpakain ng mga kapitbahay. Ay sus! Porket umasenso lang dahil sa mga anak niya. Ay nagbago na ang ugali. Ayaw nga raw kasi nilang magluto dahil maasikaso pa. Gusto nila yung sila lang daw pamilya. Hindi ko alam kung saan sila kakain pero dyan lang naman daw. Ang yabang pa niya na kapag 50 years old siya, magpapalitsyon siya. Ay siya! Magsibisa ulit kayo. Itabi niyo ng mga damit ninyo. Baka marumihan yan. Wala kayong isusuot ng matinong damit sa birthday ng anak ni Gia. Magbe-birthday na pala yung anak nun, no?
Oo, at hanggang ngayon hindi pa rin kilala kung sino bang tatay ng bata. Wala naman rin ata siyang pakialam sa mga chismis na yan. Balita ko pa nga may afam yun na magpapadala ng pera sa kanya panghanda para sa binyag at birthday ng anak niya. Uuwi nga raw yung apam niya. Sure ba na mag-aanda yun sa kanila? Mamaya lumabas lang sila o kaya mag-kids party sa McDo o Jollibee. Ganun pa namang ginagawa ng iba. Kapag ganun, iilan lang imbitado doon. Tapos bawal pa takeout kasi bilang yung pagkain. Nakausap ko nanay noon. Hinihintay nga raw yung mga kapatid niya na umuwi kasi sila raw ang magluluto ng handa. Yun! Ilocano mga yun, di ba? For sure, magaling magluto yun. Sarap! Bigla tuloy ako naglaway. Kaso next month pa naman yung birthday ng anak nun eh. Parehas atat ang mag-ina para sa handaan na hindi naman din sila sigurado kung imbitado sila. Pero kahit hindi naman sila sabihan, ay pupunta sila. Nang kinahapunan nun, nakasalubong ni Vivian si Annalyn kasama ang mga anak nito. Umirap si Vivian dahil nakakaramdam siya ng inis. Ang dadamot na mga to? Paano kaya naging masaya ang birthday niya kung hindi man lang siya nag-imbita ng mga kapitbahay niya? Swapang din pala talaga eh. Nabusog kaya sila niyan. Bumalik ang pagkainis ni Vivian sa kapitbahay nila. Nakaplano na kasi na sa handaan sila kukuha ng pagkain, kaya hindi na siya nagluto ng pagkain nila ng araw na yon. Pero dahil hindi natuloy, naggisa na lang siya ng sardinas para maitawid ang buong araw. Ilang linggo pa ang lumipas, nakaabang si Vivian sa kung sino ba ang may susunod na handaan. Hanggang sa isang araw, Death anniversary nung tatay ni Dewey. Nagpakatay sila ng 2 baboy para nga sa lulutuin nila bukas. Bukas na pala yun. Sige, anong oras kaya ang kainan nun? Umaga raw pupunta silang sementeryo tapos may dasal-dasal pang ganun bago kakain. Pero pwede naman tayo mauna. Kasi hindi naman tayo pupunta dun sa sementeryo eh. Ang may iiwan dito sa bahay nila yung hipag ni Dewey. Ayun, sakto! Yung mga bata ha. Pagsabihan mo na para hindi sila para mga tanga doon. Panigurado ang daming tao niyan kasi uuwi yung mga kamag-anakan nila. Hindi naman yun magpapakatay ng baboy kung simpleng potahe lang ang lulutuin nila. Bago pa man matulog si Vivian, inihanda niya ang mga plastik na paglalagyan niya ng pagkain. Maaga rin siyang gumising kinabukasan para asikasuhin ang mga bata. Paglabas nila ng bahay, nakita nila na umaalis pa lang ang pamilya ni Dewey. Ang ilan sa mga kamag-anak noon ay kinausap niya at ang sabi ay pupunta pa lang sila sa sementeryo. Dahil doon, sinamantala na ni Vivian na malaya nga silang makakakuha ng pagkain. Pero pagpunta nila sa bahay ng kanilang kapitbahay, naiwan pala doon ang kapatid ni Dewey at ang asawa nito. Pati ibang mga kamag-anakan nila na nag-aasikaso ng pagkain at mga lamesa. Tutulungan ko na kayo mag-ayos. Ilang upuan ba kada lamesa? Kayo yung mga kamag-anak ni Dewey? Kayo yung nagluto? Kinukuha ni Vivian ang loob ng mga bisita para mabilis lang din siyang makadiskarte. Matapos niyang makipagkwentuhan sa mga yon, sinama siya sa kusina para bigyan ng ulam. Ang daming putahe, pero 2 Tupperware lang ang dala ni Vivian. Pinapuno niya ang lagayan kahit na may kalakihan yon. Wala namang problema sa mga nagluto dahil ang akala nila ay mabait lang talaga si Vivian. Agad na bumalik ng bahay ang ginang matapos niyang makakuha ng ulam. Ano na? Bilisan niyo na dyan! Lumabas na kayo! Naglalagay na sila ng pagkain dun basta ha, yung sinabi ko sa inyo ha. Kapag sinandukan kayo sa plato nyo, diretsyong uwi sa bahay. Tapos balik agad doon para makakain na kayo. Ikaw kulot ha, umayos ka. Huwag mo kong papaandaran mamaya ng hiya-hiya mo. Hindi ka bubusugin ng hiya na yan ha. Bilisan nyo na. Ayos nakapag-uwi ka na pala kagad. Bilis mo naman makakuha.
Oo, nadaan ko ba naman sa usap-usap yung mga yun? Ang dali lang utuin. Ay tapos ang sabi ko kung pwede na ba akong makahingi ng ulam. Kasi kako yung mga apo, pakakainin ko na sana. Ayun, nagbigay naman agad. Ang dami pa dong ulam. Mga 7 putahe pa ata yun. Ewan ano yung isa nilang niluluto. Ang gusto ko dun yung crispy pata. Uy, wow! Ang sarap naman yan! Sige, gusto ko yan. Naglaway naman agad ako. Di pa naman ako nag-aalmusal. Buong pamilya silang nagpunta sa kapitbahay nila at sakto naman na nagdatingan na ang pamilya ni Dewey at ang iba pang bisita. May iilan doon nakakilala ni Vivian. Nang magsimula ng pumila para kumuha ng pagkain, sinenyasan na niya ang mga bata na makisingit na sa pila. May ibang nagsasandok, kaya pagdating sa bata, kakaunti lang ang inilalagay. Kapag nagsabi naman si Vivian, sinasagot lang sa kanya na bumalik na lang ang mga bata kapag gusto pa nila. Nang hihinayang sila na baka hindi maubos ang pagkain at masayang lang. Iuwi mo na yan. Ano pang hinihintay mo? Para makapila ka na at makakain. Sumagot ang apo niya na hinihintay lang nito ang kanyang tita, ang bunsong anak ni Vivian. Mauna ka na. Baka mamaya makita pa kayo na sabay kayo umuwi na may bit-bit na pagkain eh. Kahit kailan ka talaga. Umuwi ka na. Tingnan mo ha. Yari ka talaga sa akin kapag naubusan ka ng pagkain dito. Alam mo nga daming taong nakapila oh. Mga mukhang timawa pa naman ang mga yan. Sige na, bilisan mo na. Kahit na nahihiya ang bata na umalis, sinunod niya pa rin ang kanyang lola. Alam niya rin kasi na kapag nagalit pa ito, baka mapuno na naman ng bakat ng kuko ang kanyang katawan sa panay kurot sa kanya. Habang kumakain si Vivian, pinagmamasdan niya ang mga anak niya at apo niya. Kumakain na ang mga ito. Mas lalo rin si Jomar na punong-puno ang plato at para bang nakikipag-unahan kumain. Oh, Jomar, dahan-dahan ka lang dyan, baka ka naman mabulunan. Wala kang kaagaw sa kinakain mo. Nandito ka palagi ah. Akala ko ba nasa Manila ka ngayon? Oo nga, ang sabi ng kapatid mo, susunduin mo raw yung jowa mo ah. Ah, hindi. Bukas pa yun. Dumaan lang ako rito kasi nag-chat sa akin si Jess. Pinapapunta nga ako. Nakakahiya naman kung tatanggi ako. Saka gusto kong tikman yung luto nila. Baka kasi may mapakiusapan akong kamag-anak nila na pwedeng magluto para sa binyag ng anak ko. Hindi kasi makakapunta yung tita ko na magaling magluto eh. Oo nga lapit na nun. Ang dami mo sigurong ihahanda Kung ako lang sana, ang gusto ko nga sa Jollibee na lang. Tapos mga bata ang andoon kasi children's party naman yun. Ang kaso, sabi sa akin ng nanay ko sa bahay na lang dahil mas maganda raw yung ganun. Tapos unang punta pa ng boyfriend ko rito para daw maiparanas yung party na meron sa Pilipinas. Saka yung ibang kamag-anak at ninong-ninang nung anak ko galing din ibang lugar. Wow, ayos ah. Mukhang big time talaga. May lechon ba dyan? Hindi ko pa alam eh. Pinaplano pa namin ngayon. Ang dami kasi naming inaasikaso. Tapos yung sa cake pa, mga souvenir at loot bags. O sige te, wait lang, punta na ako doon. Ay, wait lang ha. Papasok ka ba sa kusina? Pasuyo mo naman ako kay Jess Sabihin mo na pahingin ako ng ulam. Pabalot lang kahit kaunti. Para pag uwi ng isa kong anak galing work, may pang-ulam siya. Bakit hindi na lang ikaw ang magsabi ate? Magbibigay naman yun. Nahihiya kasi ako Sige na. Sige ate, sabihan ko siya. Eto, bigay mo sa kanya ha. Plastic ka na paglalagyan ng ulam. Ready ka masyado ate? Sharon na Sharon talaga ang datingan O sige, punta na ako doon. Abot ko na lang pagdaan ko rito. Hindi alam ni Vivian kung maiinsulto ba siya sa sinabi sa kanya ni Gia. Pero matagal na siyang binabansagan na Sharon dahil nga sa hilig niyang magbalot tuwing may handaan. Kapag nakikita siya ng mga tao, alam na kaagad na hindi siya aalis hanggat wala siyang bit-bit na pagkain.
Minsan may nakakaaway siya, lalo na kapag limitado lang ang handa at hindi na kayang magbigay ng pabalot sa iba. Ilang araw pa ang lumipas, palaging naghihintay si Vivian kung sino ang susunod na magkakaroon ng kaarawan o may magiging handaan sa kanilang lugar. Nakaabang din ang kanyang anak dahil mabilis itong nakakasagap ng balita, lalo pat madalas itong nasa labas ng bahay at tambay. Habang nagtitingin ng kalendaryo si Vivian, biglang dumating ang anak niya. Ano yan, ma? Bakit may sinusulatan ka dyan sa kalendaryo? Ito yung mga susunod na handaan. Tingnan mo to. Sa linggo, birthday nung anak ni Chiquito. Kaso ewan kung maghahanda to. Kasi alam mo na, mahirap lang yon. Walang panggastos ba? Naalala mo last year, yung pansit at lumpia na nga lang ang handa kulang pa sa rekado. Baka ngayon hindi yun maghahanda dahil wala siyang trabaho. Pero nilista ko pa rin para kahit papaano handa tayo syempre. Tapos sa Miyerkules, ayan, ang bongga. Birthday at binyag ng anak ni Gia. Dito tayo dapat mag-focus. Alam ko, madaming palaro dito kasi puro bata ang nandun Yan pala sa birthday nung anak ni Gia. Alam mo ba kung kanino yan magpapagawa ng cake? Kay Lexi, 3 layer ng cake. Alam mo naman na ang mahal ng cake kay Lexi. Feeling ko sa cake pa lang yan 5,000 na. Ay hindi, baka lagpas pa kasi may cupcakes tapos cookies. Tapos naghahanda sila para sa mga palaro, pabitin, hampas palayok, mga ganun ba. Feeling ko kasyang premyo nila Totoo ba? Oo, usap-usapan ba naman kasi namin yun sa labas. Hindi rin naman makapagpigil magkwento yung kapatid niya. Iyayabang ba naman sa tambayan namin yung magiging bongga na handaan nila? Dapat pala, turuan mo na yung mga bata sa mga laro na ganyan. Kung may premyo silang makukuha, makikinabang din tayo. Maraming araw palaro. Kasi gusto nila maging masaya talaga yung first birthday ng bata. Saka pa-impress na rin sa mga big time na ninong at ninang, ganun. Dami rin daw kasi talagang bisita Yung buong harapan ng bahay nila, aayusin pa yun. Kasi doon gaganapin yung birthday. Grabe talaga, no? Ang yaman na nun, samantalang noon. Di naman sila naghahanda ng ganyang kabongga Iba talaga kasi unang anak din. At may sponsor din kasing AFAM. Ang swerte na talaga niya sa AFAM niya, Kasi tinanggap pa rin siya kahit na may anak na siya. Bibihira talaga sa lalaki yung tatanggapin ka kapag may anak ka sa iba. Tapos yung AFAM pang gagastos para sa handa ng bata. Saan niya kaya yung nakilala, no? Baka sa dati niyang trabaho. Di ba nung nagpunta yun sa Manila? Para nagtatrabaho ata yun sa club doon, pero sa mamahaling club. Nakalimutan ko na kasi ang tawag doon. Basta, yun. Di ko rin alam kung saan niya yung nakilala Pwede rin sa dating app. Di ba dami mga ganun dun? Oo nga pala. Sino raw ang magluluto ng pagkain? Hindi nila napakiusapan yung kamag-anak ni Dewey kasi nga malayo yung magiging biyahe. Catering na lang yata. Ay, ano ba naman yan? Bakit naman catering pa? Kapag mga ganyan, limitado lang yung handa Kumbaga, titipirin tayong kumain. Pandigurado ako niyan, may mga hindi makakakain o mauubusan ng handa. Dapat dyan mas alerto tayo. Marami naman siguro yung handa. Tapos may mga dessert sila Yun siguro yung para sa mga bata. Kahit na. Ano ba naman plano nila para sa birthday ng bata? Gusto pa nilang mas short sa pagkain yung mga bisita. Alam mo, kung akong tatanungin, mas makakamura sila at mas mapaparami ang handa nila kung sila ang magluluto. Bakit? Marunong naman magluto yung nanay ni Gia. Tapos, may kapatid kamo sila nag-aaral ng HRM, di ba? Bakit hindi yun na paglutuin nila? Nakakapagod naman daw kasi yun. Di katulad kapag sa catering, nakahanda na lahat. Tila ba si Vivian pa ang hindi natuwa sa plano ni Gia para sa kaarawan ng kanyang anak. Ang isa kasi sa iniisip ni Vivian, mahirap makahingi ng sobra kapag catering dahil minsan mahihigpit ang mga nagsasandok ng pagkain. Bilang na bilang lang nila kung ano ang ilalagay sa plato.
Madalas pa na walang natitira kaya wala silang naiuuwing pagkain. Isa yon sa kinaiinis ni Vivian. Pero kahit na ganon ay hindi niya pa rin naman palalagpasin ang pagpunta sa kaarawan ng anak ni Gia. Kinabukasan, habang nasa palengke ang ginang, nakasabayan niyang bumili ng gulay si Gia at bigla nilang napag-usapan ang tungkol sa kaarawan ng bata. Bakit catering pa? Alam mo, mas mahal talaga yun. Tapos, paano kung pangit pa ang service nila, di ba? Paano kung hindi masarap ang luto nila? Hindi ko naman kasi pag-aasikasuhin si Mama dahil matanda na yun para magluto ng maraming handa. Saka baka ma-stress pa siya. Gusto ko yung chill lang kaming lahat. Enjoy lang ba? Wala namang mawawala ko sa catering. Nakikita ko naman yung reviews dun sa kinuha ko. Maayos naman sila at masarap ang luto. Tapos ang dami niyo pang bisita, di ba? Yung sa lugar pa lang natin ilang pamilya na yun. Naka-budget na yun, te. Huwag lang may mag-uuwi ng maraming handa kasi baka yun, kulangin. Kaya nga nagbilin ako na hanggat hindi pa tapos ang party, huwag silang papayag na may magbabalot. Kung sinong nandun, sila ang kumain. Hindi mo naman yun maiiwasan sa mga tao, ano? Paano kung yung ninang o ninong ng anak mo, biglang gusto pala nila magbalot, Ay, malabo yun. Hindi naman sila mahilig sa mga ganun eh. Kilala ko yung mga kinuha naming ninong at ninang. May kaya sa buhay ang mga yun. Paano yung mga kamag-anak nyo? Nasabi ko na sa kanila yung rules para sa party. Naiintindihan naman nila. Saka alam naman ng lahat na catering yun. Kapag ganun, talagang walang sobra-sobrang pagkain. Parang konsiderasyon mo na lang din sa mga taong pupunta sa birthday ng anak mo, di ba? Te, sa totoo lang, kung ako talaga ang tatanungin, piling tao lang talaga ang gusto ko makasama sa birthday ng anak ko. Kung pwede nga sana na kaming pamilya lang tapos yung mga ninong at ninang. Hindi ako pabor sa mga ingranding handaan na ganyan. Bigla na lang ako napagastos dahil gusto ni nanay na maranasan ng anak ko yung magkaroon ng masaya at maayos na birthday. Tapos yung boyfriend ko pa, naglalabas ng malaking pera kasi gusto niyang ganun din ang mangyari. Isa pa, 'di ba? Birthday nga ng anak ko 'yun. Sa kanya dapat nakatuon ng atensyon. Bakit kailangan ko pang intindihin yung mga bibisita? Ang sa akin lang naman, concern lang naman ako sa pwedeng sabihin nila tungkol sa'yo at sa handa ng anak mo. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Matagal na ako may naririnig tungkol sa akin. Nung buntis ako sa anak ko, tapos wala siyang tatay, ang daming chismis, ang daming paninira sa akin. Tapos ngayon na tungkol naman sa kasiyahan ng anak ko, sila pa ang iisipin ko. Hindi ko pag-aaksayahan ng panahon ng mga tao sa paligid ko. Di sila ang kailangan kong pasiyahin, kundi ang pamilya ko at ang anak ko. May inis sa mukha ni Vivian nang umalis si Gia matapos sabihin ang mga salita na yon. Nakakaramdam siya na parabang ang yabang magsalita ng dalaga dahil lang sa may pera na ito at umaasenso na sa buhay. Pagka-uwi sa bahay ni Vivian, naabutan niya ang anak niyang nasa kusina at kumakain, kaya ikinuwento niya kung anong ugali ang nakita niya kay Gia nang pag-usapan nila ang tungkol sa handaan. Diba? Isipin mo, kakaiba siya magsalita. Akala naman niya kung sino siya, porke ba may panghanda siyang ganon? Pwede na niyang sabihin na wala siyang pakialam sa ibang tao? Sus! Ayaw niya lang kamo tanggapin na mali naman talagang nagpapakatering siya. Mali ba ako nang nagsuggest ako? Ay, ang sakin lang naman, ayokong may masasabi ang iba sa kanya. Paano kung sabihin na ang pangit ng lasa ng handa nila? Paano kung sabihin na ang damot nila maglagay ng pagkain sa plato? Na nagutom yung mga bisita nila? Ang pangit na impresyon yun, ha? Para sa first birthday, ano? Baka mangyari sa kanya yung nangyari nung debut ng anak ni Makoy. Di ba? May mga nagutom kasi kakaunti lang ang handa. Kahit nga tayo di nakapag-uwi nun na. Inis na inis kaya ako kapag naaalala ko yun. Hindi mo naman talaga mababago yung desisyon nun dahil kahit naman kanino hindi nakikinig si Gia Gagawin nun ang maiisip niya. Kaya nga siya nagpabuntis sa kung sino dahil bigla niyang naisip yun .
Ay, bahala siya sa buhay niya. Basta kung anong marinig niya sa klase ng handaan sa birthday ng anak niya, kasalanan na niya yun. Sinabihan ko na siya ha. Basta tayo, mag-uuwi pa rin tayo ng handa. Anong pakialam ko sa mga catering na yan? Alam ko na lahat ng palaro nila. Meron pa dun pahabaan ng happy birthday at yung bring me. Sige. Diyan ka magtuon at turuan mo ang mga bata. Sandali papasok na ako sa kwarto at ang sakit ng balakang ko. Ilang araw pa ang lumipas, nagkaroon ng preparasyon ang pamilya ni Vivian, lalo na ang mga bata sa magiging palaro. Itinuro ni Jomar ang mga dapat nilang gawin. Palagi ring naiinis si Vivian kapag hindi nakukuha ng mga bata ang itinuturo sa kanila. Dapat kasi sila ang manalo sa lahat ng palaro para sila ang makakuha ng mas maraming premyo. Hanggang sa sumapit na ang araw na pinakahihintay nilang lahat. Maagang gumising si Vivian, inihanda na niya ang susuotin ng mga bata. Tandaan niyo mga sinabi ko sa inyo ha. Huwag na tayong paulit-ulit dito. Basta lahat ng laro, dapat salihan niyo. Huwag kayong pahuli-huli at huwag maging tanga. Kapag tinawag ang mga bata, magmadali kayo. Dapat mas magaling kayo sa kanila. Kapag kainan na, maging alerto rin. Dating gawe ha. Kapag nakasandok na kayo, iuwi muna sa bahay ang pagkain bago bumalik para kumuha ulit ng kakainin nyo. Nang sumang-ayon na ang mga bata na para bang trabaho nilang gawin yun, nag-asikaso na rin si Vivian ng kanyang sarili. Inipit niya sa likod ng kanyang suot na pantalon ang rolyo ng plastik na paglalagyan niya ng pagkain na iuuwi niya. Hindi siya papayag na pipigilan siya o wala man lang siyang maiuuwi. Ano na ma, bilisan nyo na, dami ng bata ron oh. Andyan na ba si Gia? Wala pa, nasa simbahan pa. Pero yung mga bata nandun na sa bahay nila, naghihintay na. Baka pag uwi ng mga yung kakain na o kaya may palaro na agad. Basta ang daming bisita ron. Lahat yata ng mga bata dito sa atin nandun eh. Kasi ang sabi ni Gia na ang mga bata raw talaga ang sentro ng birthday kaya pinapunta na lahat. May mga hindi ko nga mamukhaan kung sino eh. Baka yun yung mga kamag-anakan nila o mga kaibigan. Bilisan nyo na. Sige na. Mauna na kayo mga bata. Basta ha, tandaan ang bilin ko sa inyo ha. Baka mamaya matuwa kayo sa palaro nakalimutan na ninyo yung tinuro ko sa inyo. Umayos kayo. Huwag niyo akong gigilin ha. Baka masira ang araw ko. Sumunod naman ang mga bata. Kasunod naman nun ay umalis na rin si Vivian. Malayo pa lang sila, dinigda niya ang tugtugan sa bahay ni Gia. Tanaw niya rin ang magandang disenyo na halatang pambata. Ang daming makukulay na lobo. Tapos may mga bata pang naglalaro at nagkukulitan. Ang liit naman ang venue nila. Akala ko pa naman papalakihan nila dito pero para ang sikip. Ay, ano kaya mga pagkain nila? Nagpunta sa tapat ng lamesa para silipin ang mga pagkain. Nagtangka siyang buksan yon pero pinagsabihan siya ng nagbabantay na bawal munang buksan dahil bili ni Gia na sakalang daw nila pwedeng buksan ang pagkain kapag dumating na sila. Hindi pa kasi nakakakuha ng litrato ang pamilya nila kasama ang mga handa. Napakasela nyo naman. Tinitingnan ko lang kung ano mga yan ha. Akala nyo naman kukunin ko lahat. Ilang piraso lang yung handa na yan. Halatang tinipid ng budget. Akala ko ba malaking perang binigay sa kanya ng lalaki niya para sa birthday ng anak niya. Tapos ganyan lang ang gagawin niya. Baka kasi kinurakot niya yung budget nila. Kasi malamang kayo nagluto, di ba? Pwede niyo yung bawasan. Mukha rin namang hindi kayo masarap magluto. Mabuti na lamang at mabait ang dalawang dalagita na nagbabantay ng pagkain at sinabi lang kay Vivian na hindi sila nagbawas ng kahit na ano. Kung ano man ang niluto nila, lahat yon kasama sa budget ng pamilya ni Gia at hindi lang naman daw pagkain ang binayaran sa kanila dahil lahat ng gamit at disenyo ng handaan ay sila ang gumawa. Sus! Ang dami niyang pinapaliwanag. Tingnan mo! Maya-maya niyan, magbibigay kayo sa amin ng pagkain na kakaunti lang.
Kapag ako talaga hindi nabusog, aawayin ko kayo. Ayusin yung serbisyo nyo ha. Binabayaran kayo para sa ganyan. Sumagot ang isang babae at sinabi sa kanya na hindi naman daw siya ang nagbayad sa kanila. Kung si Gia nga raw ay maayos silang kinakausap at hindi nagtanong ng kahit na ano sa inihanda nila, ano raw ba ang kanyang karapatan para pagsalitaan sila ng ganun? Hindi na kumibo si Vivian. Umirap lang siya at umalis. Nagpunta siya sa ibang parte kung saan naroon ang souvenirs na ibibigay sa mga bisita. Ano ba naman yan? Ang cheap naman yan. Hindi ko mawari kung pabangong maliit ba yan. Tapos dinikitan lang ng picture ng anak niya. Parang tanga. Ang pangit. Tapos color green pang napili niya. Kapag birthday ng lalaki dapat blue. Ewan ko ba sa desisyon ni Gia. May budget naman dapat. Tapos yung cake tingnan mo. Mukhang lumot pa. Ang mahal pa niyan ha. Pinunana ni Vivian ang lahat ng bagay na nakita niya. Mula sa maliit na venue, ang kulay ng mga gamit, ang pagkain, mga taong bisita. Lahat ay may panlalait siya na para bang siya ang naglabas ng pera para may magamit sa ganitong klaseng handaan. Ilang sandali pa ay dumating na ang pamilya ni Gia. Doon niya lang nakita ang nobyo nito. Ay! Bakit naman ganyang mukha nung afam niya? Akala ko pa naman pogi. Diyos ko, mukhang matanda naman na yan. Tapos panot pa ang dry pa ng kutis. Mayaman ba yan? Maraming taong dumating at halatang abala si Gia at ang pamilya nito kaya hindi nila kaagad nabati ang mga tao. Ang mga ninong at ninang naman ay pinaupo sa isang bukod na lamesa. Marami-rami din sila. Isa na naman yon sa pinuna ng matanda dahil walang maupuan ang ilang mga bata. May maliliit kasing upuan sa gitna kung saan doon uupo ang mga bisitang bata. Dahil marami nga, ang iba ay nakatayo lang. Nagpatuloy na ang kasiyahan. May mga kumukuha ng litrato lalo na sa bata at sa pamilya ni Gia. Ilang sandali pa, lumapit si Jomar sa ina. Hindi pa ba magsisimulang kumain? Mamaya pa raw kasi magpapalaro pa muna. Magpicture lang muna sila tapos niyan, mag-start na sa palaro. Matapos yung sabihin ni Jomar, nagsalita na ang MC at pinapatawag na ang mga bata. Pinandilata ni Vivian ang mga anak at apo niya na magbadali na. Nakabantay lang siya sa isang gilid habang nakapila ang mga yon. Pahabaan ng pagbati ng happy birthday ang sasabihin ng mga bata. Dahil sa mga bata, nagkaroon ng mas masayang simula, lalo pa at may mga nakatutuwa kung magbigkas dahil may nauutal, may mga bulol at ang iba naman ay pumipiyok. Nagtatawanan ng mga bisita habang si Vivian ay nakatutok lang sa mismong palaro. Naiinis siya sa isa niyang apo dahil mabilis na naputol ang pagsasalita niya ng masamid ng sarili niyang laway. May isang bata na naging mahaba ang pagbigkas niya at wala pa ring nakakatalo sa kanya. Ang bunsong anak na lang ni Vivian ang nakapila. 8 taong gulang pero hindi halata sa kanyang katawan dahil malaking bulas ito. Nang siya na ang sumalang sa unahan, sinabi na hindi siya pwedeng sumali dahil nga mga mas bata lang dapat sa kanya ang pwede. Anong hindi pwede? Bata pa lang yan. Ilang taon pa lang yan tapos sasabihin mong hindi siya makakasali. Ayun kasi edad niya lang yung nauna kanina maliit na yon. Ikaw may pinapanigan ka Buwisit ka Ayusin mo yung ginagawa mo. Para sa mga bata to tapos sasabihin mo sa bata na bawal siya. Siguro may kinakampihan ka Gusto mo talagang ipanalo yung bata mo para mapunta sa inyong premyo? Nawala ang sigla ng kasiyahan dahil sa pananalita ni Vivian. Nagsimula ring magbulong-bulungan ang mga bisita. Lalo na ang mga hindi nakakakilala sa kanya. Mabuti na lang at magaling magdala ang tagapagsalita sa harapan. Nabawian niya ng biro ang mga sinabi ni Vivian, kaya napatawa niya ulit ang lahat.
Pero sa totoo lang, inis ang tanging nararamdaman ng ginang. Pinagbigyan ang anak niya para walang maging gulo. Hindi pa rin umabot ang anak niya kaya natalo ito. Ulitin mo yan! Halata namang late yung sinimulan yung timer eh. Malamang mauubusan ka agad yan ng hininga. Hindi na pumayag na ulitin ang laban dahil ni isa sa mga bata na natapos na ay hindi naman umulit. Wala ring mga magulang na umapila. Nagpatuloy ang laban hanggang sa nanalo pa rin ang isang bata na kanina pang walang nakakapantay sa haba ng pagbati niya. Dahil sa nangyari, ang sama ng tingin ni Vivian sa dalawang babae na nagsasalita sa harapan. Gusto niyang paalisin ang mga yon dahil pakiramdam niya ay may nangyayaring dayaan. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan ng mga bata, lumapit si Vivian kay Gia na abala sa anak niyang nagliligalig. Nasa loob kasi sila ng bahay, pinalitan ng damit ang bata. Saang basurahan mo naman napulot yung mga MC mo, hoy? Ang babastos, walang modo. Galing atang squatter ang mga yan. Bakit Ano bang nangyari? Alam mo ba nang dadaya sila? Palarong pambata na nga yun, tapos may pinipili sila kung sino mananalo. Naiinis ako ha, lalo na dun sa babaeng mukhang bakla oh. Bakla ba yon? Maayos naman sila ate. Kakilala yan ng kapatid ko. Matagal na yan silang nag-MC sa mga birthday. Minsan mga host pa yan sa iba't ibang event. Baka akala mo lang naman na may dayaan. Wala namang ganun kasi kasiyahan lang naman ang meron dito. Saka ang sabi ko sa kanila, dapat enjoyin nila yung mga bata. Saka lahat pa rin naman panalo. Pero iba naman yung ginagawa nila. Ay kung ako yan, hindi ko sila babayaran oy. Nagtatawa na naman ang mga nanay oh. Huwag kang magpaka-stress ate. Children's party to. Kung kami nga di nagpapaka-stress dito eh. Paano ba namang hindi ka magpapaka-stress? Halata namang mahilig ka sa mga chip at basta-basta na lang. Kasi kanina pagdating ko, bagsak na agad yung tingin ko sa birthday ng anak mo. Hindi mo malang inayos kahit sana pagpili ng mga tao dito. Birthday ng anak ko to. Ang mahalaga sa akin yung anak ko, hindi kung anong iisipin nyo. Huwag mo na dagdagan yung pagod ko ngayon ate. Kasi una sa lahat, hindi naman kita inimbitahan dito, di ba? Para to sa mga bata, hindi para sa mga marites. Kung di ka masaya rito, umuwi ka na lang. Hayaan mo yung mga anak at apo mo na mukhang masaya naman. Sa dami kong bisita, hindi ko na kailangan pang isipin yung problema mo. Kasi hindi naman para sa'yo tong event na to. Ang sa akin lang naman, nagbibigay lang ako ng komento kasi hindi mo man lang pinaghandaan na maayos ang birthday ng anak mo. Gumastos ka na lang din, hindi mo pa pinili yung mas magpapasaya sa iba. Tignan mo na nga lang, ang liit ng lugar mo, ang konti pa na upuan. Tapos, ang naka-reserve na upuan para lang sa mga ninong at ninang? Paano naman kami mga bisita, di ba? Nagmamasid lang ako dito sa paligid kasi gusto ko rin naman maging maayos ang lahat. Kaso, mukhang minamasama mo. Tapos yung pagkain halatang tinipid din. Ate Vivian, hindi mo na kailangan magmasid. Kung anong nangyayari ngayon, ito na mismo yung plano namin. Ang mahalaga sa akin, mairaos namin ang kaarawan at binyag ng anak ko. Hindi ko na kailangan magpaka-stress pa sa sasabihin nyo at sa mga napupunan nyo ngayon. Uulitin ko ulit ang party na to ay para sa anak ko at hindi para sa inyong mga bisita. Kaya ganito ang ginawa ko para makapag-enjoy ang mga bata, hindi para magreklamo ang mga matatanda. Wala naman dapat problema, kayo ang nagbibigay ng problema. Ayoko mainis ngayong araw dahil gusto kong masaya lang kaming pamilya para sa anak ko. Kung hindi ka masaya, go! Maluwag naman siguro ang daan paalis dito, di ba? Walang pipigil sa'yo. Umalis ka, kaysa ikaw pa magdala ng stress sa mga tao rito. Kasi kung ako lang, wala ako nakikitang problema sa kanila. Lahat sila masaya ngayong araw. Ay sus, napakayabang! Pinilit na lamang ni Gia na kumalma dahil baka masira lang ang masaya nilang araw kapag nagpaapekto siya sa ugaling pinapakita ni Vivian. Habang nagpapatuloy ang mga palaro, wala man lang sa mga anak at apo ni Vivian ang nanalo.
Isa pa yon sa kinaiinis ni Vivian, kaya sa halip na magsaya ang mga bata sa paglalaro, natatakot sila sa titig ni Vivian. May pagbabanta kasi na maaaring kapag uwi nila sa bahay ay papaluin sila. Pinipilit ng mga bata na manalo kaysa sulitin ang kasiyahan. Ayusin mo, huwag kang tanga dyan! Nag-practice na nga kayo niya sa bahay hindi ba? Makinig ka. Kapag sinabi kong sa kanan o diretsyo, yun ang sundin mo. Huwag yung sigaw nila. Nagsimula ng lagyan ng piring ang apo ni Vivian. Inikot ng 3 beses bago ibinigay ang pamalo. Ang laro ay hampas palayok. Isa sa mahirap na laro para sa mga bata, pero wala namang ibang nasa-stress maliban kay Vivian na panayang sigaw sa mga bata ng kanilang gagawin. Diretso pa! Sige, lakad pa! Ayan, kanan! Popo! Sinabi kong sa kanan, sa kaliwa ka pumupunta! O ayan, sige, lakad pa! Hampas! Hampasin mo na! Hinampas ng malakas ng apo niya pero hindi tumama. Kaya inis na inis si Vivian. Lalapit na sana ang nag-aasikaso ng palaro para tanggalan ng piring ang apo niya, pero galit na lumapit si Vivian para pigilan ito. Hindi pwede yan, dapat ulitin! Malapit na mahampas, di ba? Hindi mo ba nakita, ha? Gigil mo ko, ha? Baka gusto mong ulo mo ang ipalo ko sa palayok. Kanina pa ako naiinis sa yung babaeng mo kang bakla ka, ha? Umamba si Vivian, nasasaktan niya ang babae pero inawat siya ng mga taong nasa paligid nila. May mga kapitbahay na nagsabi sa kanyang wag na niyang patulan dahil nakita naman ng lahat na hindi naman talaga natamaan ng apo niya ang palayok. Dahil na rin sa ginawa niya, nakuha niya ang atensyon ni Gia. Muntikan nang ipatigil ang laro pero sinabi ng ina nito na ituloy na nila dahil marami pang batang nag-aabang. Kinausap din si Vivian na hayaan na lang niya ang mga bata dahil kahit daw matalo o manalo sila, mamaya ay makakakuha rin naman silang lahat ng premyo. Pero hindi yun matanggap ni Vivian, pero wala naman siyang ibang magagawa kundi ang magreklamo. Hanggang sa dumating ang huling palaro, kinausap na niya ang mga anak at apo niya. Oh, ayan na ha. Mas madali na yan. Baka wala pa kayo makuha. Kapag bumaba na yung pahila nila, kunin yung lahat ng maaabot nyo ha. Lalo na yung pera. Mas matatangkad kayo sa mga bata na yan. Kung pwede kahit nahawak na nila, hilain nyo pa rin. Itulak nyo para kayo makakuha na mas marami. Inis na ako sa inyo ha. Wala man lang kayong naipanalong laro. Ang hihina nyo, mga buwisit kayo. Hiyang-hiya ang mga bata dahil sa patuloy na pagpapagalit sa kanila ni Vivian. Ang gusto lang naman nila ay ang maglaro pero hindi talaga nila magawa dahil obligasyon nilang makapag-uwi ng premyo. Nagpatuloy ang laro. Ang daming batang nakaabang. Nang magbabataas ang pahila, ang daming bata na nakakakuha ng nakasabit, may mga natutumba pa hanggang sa napansin ni Vivian na naitulak ang apo niya. Kaya sa inis niya, hinablot niya ang isang bata at siya ang tumulak doon. Dahil sa ginawa niya, nagkaroon ng gulo, lalo na at sumabat na rin ang ina ng bata. Pinagsabihan siyang bakit siya nakikisali sa laro ng mga bata. Hindi mo ba nakitang ginawa niyang anak mo sa apo ko? Tinulak niya, di ba? Sinabi ng babae na nakita naman nilang lahat na hindi sinasadya yung nangyari dahil nawalan lang ng balanse ang bata nang tumalo nito at ang daming bata na nakasanggi sa kanya. Normal lang naman daw yun, lalo pat nag-aagawan sila. Ang hindi normal ay nakikisali ang matanda sa laro ng mga bata at mukhang siya pa ang gigil na manalo. Hindi pa sana matitigil ang gulo pero umawat na naman si Gia. Nakikiusap naman ako sa inyo. Huwag niyo naman guluhin ang birthday ng anak ko. Huwag niyo naman dalhin dito yung mga pangit niyong ugali. Yang babaeng yan ang pagsabihan mo. Hindi niya kayang disiplinahin ang anak niya.
Ate Vivian, utang na loob. Kanina ka pa ganyan. 4 years old lang yan, pinapatulan mo. Sa halip na masaya lang ngayon, ginawa mo pang nakaka-stress lalo. Ako pa ngayon ang may kasalanan? Sa hindi naman talaga maayos ang nakuha mong mga nag-aasikaso ng mga palaro na yan. Halata naman sa kanila na mga squatter ang ugali nila. Para mga taong nakatira sa kanal kung umasta. Tama na to. Itigil na natin tong awayan na to. Tutal tapos naman na ang laro ng mga bata. Huwag naman na sanang magkaroon pa ng gulo. Please lang. Hayaan nyo namang matapos tong birthday ng anak kong masaya lang. Hindi pa rin matanggap ni Vivian ang sinabi sa kanya ni Gia. Pakiramdam niya ay siya ang mali, lalo pat sa kanya nakatingin ang mga tao. Ilang sandali lang din noon, pinilit ng lahat na maging maayos ang araw na yon, hanggang sa nagsimula ng pumila para kumain. Sa iba pinapila ang mga bata dahil may nakahiwalay silang pagkain. Bakit yon? Bawal silang pumila dito sa mga ulam? Oo raw iba ang pagkain nila, naka-styro. Ano ba naman yan? Sabi ko pa naman iuuwi ng mga bata yung sasandukin dito. Mamaya nga puntahan mo yung mga bata ha. Sabihin mo na iuwi nila agad yung ibibigay sa kanila. Tapos pumila ulit sila doon. Sinunod naman ni Jomar ang sinabi sa kanya ng kanyang ina. Habang nasa pila si Vivian, napansin na niya kung anong mga putahe ang ibibigay sa kanila. Mabilis lang din namang umandar ang pila hanggang sa mapunta na siya sa pwesto. Damihan mo naman! Ano yung binibigay mo sa akin pang baby na pagkain? Dagdagan mo pa! Punuin mo to! Anong hindi pwede? Lagyan mo! Isa, kapag yan hindi mo dinagdagan ng sandok, ako aagaw ng sandok sa kamay mo! Nagbatigas ang nagbabantay at sinabi na saka na lang daw siya bumalik kapag natapos na ang mga taong nakapila. Kailangan daw muna nilang masigurado na nabigyan ng lahat. Pero matigas din si Vivian. Ayaw niyang umalis kaya nagtagal na lalo sa pila. Naging agaw atensyon na rin siya hanggang si Gia na lang ang nagsabi na dagdagan na lang ang pagkain para makausad na ang pila. Di ba? Magbibigay naman din pala ng mga yan. Sobra naman sila kung ipitin ng pagkain. Baka gusto din ng mga yan na bilang ang butil ng kanin na mailalagay sa plato namin, ha? Kasi bilang nga lang yan. Saka, hindi mo naman din ata mauubos yan. Punong-puno naman na masyado ang plato mo. Tapos puro pa yan karne. Hindi ka ba niyan maha-high blood? Mas ma-high blood ako dyan sa mga taga-sandok na pagkain. Ano namang marami sa kakaunti nga lang to? Kasi kakaunti lang naman ang handa mo. Tapos yung pagkain ng mga bata, ang kaunti lang din. Tapos sa styro nyo pa inilagay. Iba kasi ang pagkain nila dahil yung mga bata alam namang spaghetti at manok ang gusto ng mga yan. Sakto lang din ang sandok dahil kakaunti lang naman kumain ng mga bata. Kaya ganyan ang ginawa namin. Iniiwasan kasi naming may masayang na pagkain. Asus, iniiwasan nyo ka mo magbigay ng maayos na pagkain sa mga bisita nyo. Naghanda pa kayo, di ba? Umalis ka agad si Vivian matapos niyang sabihin yon. Nang makapunta siya sa lamesa niya, agad niyang inilabas ang plastik at inilagay ang mga ulam na nasa plato niya. Dumating din ang kanyang anak. Punong-puno din ang plato nito ng ulam. Nang matapos nilang maitabi yun, bumalik sila para kumuha ng makakain nila. Nakilala sila ng nagbibigay ng pagkain pero hindi na lang nagsalita dahil nga baka magalit lang ito sa kanila. Menudo ba to? Ang pangit naman ng lasa nito. Ang liliit ng mga hiwa. Yung sarsa para mantika lang. Nakakauta masyado. Ito na nga ba yung sinasabi ko? Ang gastos sila sa catering tapos palpak yung luto. Ang dadamot pa magbigay ng pagkain ng mga staff na yan. Kasing pangit ng mukha nila yung lasa ng ulam. Wala na nga doon, naubos na. Narinig ko na lang na di na nakakain yung iba. Ngayon naniniwala na sa akin si Gia na hindi talaga sasapat yung pagkain sa mga bisita pa lang. Pero may kukunin pa yata. May pinaluto pa ulit sila. Pero mamaya pa yun kasi may mga bisita pa raw na darating.
Pero sa mga bata okay naman, may mga natira pang pagkain. Ano, nakapag-uwi ba ang mga bata sa bahay? Yung salad na pinauwi ko kay Kokoy, nadala niya ba? Oo, nasa bahay na. Sabi ko nga sa kanila mamaya humingi pa sila tapos iuwi nila. Meron pang bigayan mamaya ng cookies at cupcake. Yun, pinapaabangan ko. O siya, sige pala. Uuwi na ako. Kukuha muna ako ng cake. Baka hindi ako mabigyan mamaya. Hindi pa naman pinapahiwa yun kasi daw magpipicture pa yung bata. Puro sila picture. Hindi ba sila nananawa kanina? Ang dami na nga picture ng anak niya Ano bang balak nilang gawin doon? Baka paglaki lang ng bata na yun, maging swail at tarantado lang din Hindi nagpatinag si Vivian kahit pa sabihin sa kanya na huwag niya munang bawasan ang cake. Wala naman kasi doon si Gia dahil abala sa pakikipag-usap sa mga ninong at ninang ng anak niya. Nang makakuha na ng cake ang ginang, bumalik na siya sa bahay nila. Inayos niya rin ang mga pagkain na nauwi nila. Malaki pa rin ang pagkadismaya niya dahil kakaunti lang ang naiuwi nila. Balak pa naman sana niyang ipabaon ang ulam sa anak niya kinabukasan. Iinitin niya lang ito. Pero wala naman na siyang magagawa kung ganun lang ang handa ni Gia. Nang kinagabihan na yun, umuwi na rin ang mga bata at may bitbit na chocolate. Kasama rin nila si Jomar na halatang busog at may bitbit pa rin sa kamay na pagkain. Alam mo ba ma, galit na galit si Gia. Bakit daw may hiwa yung cake? Ang balak daw nila kasi magpipicture pa ang anak niya ng solo katabi nga nung cake. Wala pa raw silang family picture doon. Magagalit pa siya. Para kaunti nga lang yung hiniwa ko sa cake. Ako kamong naiinis sa kanya dahil sa kakaunti niyang handa. Saka anong pinagsasabi niya ng family picture? Sinong family? Yung afam niya na magiging tatay ng anak niya? Sus! Hindi pa nga siya pinakakasalan nun. Tapos gusto niyang family picture ang itawag niya. Ipapakain din naman yung cake. Ang dami pa nilang arte. Basta galit na galit siya. Ang sabi pa, nasira yung birthday nga ng anak niya. Feeling ko nga tayo yung sinisisi niya kung bakit hindi naging maayos yung party. Hey, hayaan mo siya. Hindi talaga magiging maayos kung siya ba naman mismo hindi niya inayos ang preparation. Kahit na ilang araw na ang lumipas, hindi pa rin natitigil si Vivian sa pagsasalita ng masama tungkol sa naging handaan ni Gia. Nilalait niya lahat, paulit-ulit. Kahit sa ibang tao, kinukwento niya yon. May mga sumasang-ayon sa kanya, may iilan naman na nagsabing maayos naman. Ang mahalaga lang naman daw dapat doon ay kung paano nila mairaraos ang kaarawan at binyag ng bata. Pero para kay Vivian, kung wala silang naiuwing masarap at maraming pagkain, hindi maayos ang handaan. Kinukumpara niya sa iba ang handaan ni Gia. Dahil din doon, kahit na magkasalubong sila ni Gia, hindi siya nito pinapansin. Kahit na hindi ito magsalita, ramdam niyang may kinikim-kim itong galit sa kanya. Isang araw, nagtagpo na naman ang landas nilang dalawa sa handaan din ng kanilang kapitbahay. Kita mo to, Gia. Ayan, ang dami nilang handa at ang sarap pa ng luto. 1-year-old din anak niya ni Lotlot, di ba? Hindi pa afam ang kinakasama niyan. Partida. Napaghandaan nila ng bongga. Hindi katulad dun sa anak mo. Hindi ka kasi nakinig sa akin na dapat wag na catering. Kaya naman pala ang dami mong bitbit. Pati cake ng anak ko hindi mo pinalampas, no? Hindi pa nahihipa ng anak ko yung kandila, nahati mo na agad. Ang dami mong sinasabi, parang hindi punong-puno yung plato mo. Pati mga bata inuutusan mo pang magpabalik-balik sa pagkain. Hindi ka man lang ba talaga nahiya? Ako pa talaga mahihiya? Kanino naman ako mahihiya? Sa'yo? Aba, dapat ikaw mahihiya sa amin dahil naghanda ka ng ganung kaunti. Alam mo kung anong mali ko nun? Masyado ako naging open para mag-imbita ng mga patay gutom. Yun nga ang sinabi ko kay Lotlot na huwag siyang mag-iimbita ng kung sino-sino at baka makasira sa moment ng anak niya. Sa pagkakaalam ko, hindi ka imbitado, tama ba? Pero nagpunta ka pa rin?
Ang malala pa, kasama mo pa ang buong pamilya mo. Pustahan tayo, may plastic dyan sa bulsa mo na nakatago ano? Kasi handa ka na magbalot? Aba, nahiya naman masyado si Sharon sa'yo. Ang kapal na mukha mong pagsalitaan ako ng ganyan. Hindi ko kasalanan kung nasira ang birthday party ng anak mo. Yung party na pang-squatter. Walang dating, cheap, baduy, boring. Ay, ano naman sa'yo kung hindi ako invited ha? Ang sabi ni Lot-Lot, open naman sa lahat tong handaan. Kasi ang dami naman oh. Di siya nagtipid, hindi tulad mo. Ayoko na makipagtalo sa'yo, lalo pa nasa handaan tayo ng ibang tao. Ayoko magkagulo kung paano ka rin ang gulo sa amin nun. Pero sinasabi ko sa'yo, mag-ingat ka sa mga handa na kinakain mo. Kasi baka yun na pala ang pagkain na magpapatigil sa'yo para makilamon sa handaan ng iba. Ang pangit pa naman magsalita niyang dila mo. Ikaw rin. Huwag mo nga akong pagbabantaan ng ganyan. Galit ka kasi totoong sinabi ko na walang kwenta yung handa ng anak mo. Hindi mo lang talaga matanggap kaya sa ibang tao mo sinisisi. Hindi na kumibo pa si Gia. Agad na rin siyang umalis at naiwan lang si Vivian habang kumakain. Kinabukasan nun, maagang nagising si Vivian dahil humihilab ang kanyang tiyan. Ilang beses na rin siyang pabalik-balik sa banyo. Napansin yun ng anak niya kaya nagtanong sa kanya. Parang may LBM ata ako ah. Pero kapag nasa banyo naman ako, wala namang lumalabas. Ay basta, bigla na lang sumasakit ang tiyan ko. Humihilab ba? Baka hindi ka natunawan dun sa kinain mo kagabi. Ano ba last na kinain mo? Hindi ko na matandaan. Ang dami naman nung nasa plato ko. Halo-halo ulam na yun eh. Kumain ka ba ng pansit? Narinig ko kasi sa kanila na medyo maamoy ng araw. Hindi kasi ako kumain nun eh. Oo, kumain ako pero wala namang problema. Maayos din naman ang lasa. Pero baka nga hindi ko lang din masyadong napansin ano. Aray! Ayan, humihilab na naman. Ang sakit talaga. Alam mo yung parang pinipilipit yung bituka ko. Ganun kasakit. May gamot naman dyan, uminom ka. Pero kain na muna tayo. Ininit ko na yung ulam. Sabay-sabay silang kumain pero hindi magawa ni Vivian na masiyahan. Dahil kahit kakaunti pa lang ang nakakain niya, humihilab ng malala ang kanyang tiyan. Isinusuka niya rin ang kinakain niya. Kahit na uminom siya ng gamot, walang nangyayari. Hindi nawawala ang biglaang paghilab. Minsan pa nga ay napapasigaw siya sa sakit. Ang akala niya, makalipas ang ilang araw ay mawawala rin yun. Pero isang linggo na, ganun pa rin ang nararamdaman niya. Nahihirapan na siyang kumain, nahihirapan pa siyang dumumi. Madalas siyang nakahiga at namimilipit sa sakit. Ang sakit. Apo ko, kuha mo nga akong maligamgam na tubig, iinom ako. Tapos lagay ka rin mainit na tubig sa tasa para ipapatong ko sa tiyan ko. Hindi na maipaliwanag kung anong klaseng sakit ba ang nararamdaman ni Vivian. Mabilis ding bumagsak ang katawan niya dahil hindi nga siya nakakakain ng maayos. Hindi siya makalabas ng bahay dahil natatakot siya na baka biglang umatake ang sakit ng kanyang tiyan. May pagkakataon pa naman na kapag nagawa niyang makakain ng kaunti, bigla na lang din nag-aalboroto ang tiyan niya para magbanyo. Yun ang hindi niya napipigilan, kaya minsan ay nagkakalat siya sa loob ng kanyang kwarto. Ma, pa-check up ka na kaya no? Di ba, nagpunta naman ako sa center. Wala naman silang naitulong sa akin eh. Nagbigay nga ng gamot, hindi naman effective. Sa ospital kaya? Wag na, ang layo naman nun. Ilang oras pa biyahe natin. Paano kung bigla na lang bumigay tong tiyan ko sa biyahe, di ba? Nakakahiya naman kung sa loob pa ng bus. Iinom na lang ako ng herbal, magiging maayos din ako. Kahit na magpakulo ng kung ano-anong dahon si Vivian, hindi pa rin niya nakukuha ang kaginhawaan na nais niya.
Kung kani-kanino na lang sila nagtatanong at ang sabi lang sa kanya, maaaring may sakit siya sa bituka na siya namang kinatatakot niyang mangyari. Paano kung totoo nga na may cancer na ako sa bituka? Yun pa naman ang ikinamatay ng lola ko noon. Tapos yung tiyahin ko, ganun din ang sakit. Hindi naman siguro, ma. Hindi naman yan ang sinabi ng doktor sa'yo eh. Ayaw mo naman kasing magpa-ospital. Hingi tayong tulong sa munisipyo, baka pwede sila magpahiram ng mobile car o ambulance. Ayoko oh. Natatakot din talaga ako sa pwedeng maging resulta. Pero hindi kayo tumitigil kakasabi na baka may cancer kayo. Nakikinig kasi kayo sa mga sabi-sabi ng mga tao sa paligid nyo eh. Hayaan mo na. Oo nga pala. Anong balita dun sa kasal nila Vincent? Bukas na yun, hindi ba? Oo, maayos na venue nila dyan sa gilid ng bahay nila. Pero limitado lang pwedeng pumasok. Ang sabi, di rin pwedeng maraming bata. Anong oras tayo pupunta? Makakapunta ka pa ba? Masama pakiramdam mo ah. Alam nga namang hindi ako pupunta. Paano naman yung handa doon? Baka hindi ka rin makapasok kasi nga mga imbitado lang daw. Ewan ko, di nila sinasabi. Wala rin akong mahagilap na balita. Ano namang gusto nilang itago doon? Yung handa nilang kakarampot lang? Magpapakasal pa mga yan, maghihiwalay din naman sila. Kaya siguro pili lang din ang tao na inimbitahan nila kasi wala silang maipapakain. Sa bagay, kaya lang naman nun pinakasalan ng asawa niya kasi nabuntis niya. Wala pa sa budget. Kung may pera sila, sa simbahan sana sila ikinasal. Ang dami nilang arte. Panigurado naman akong si Lolet nagluto ng handa nila. Ang pangit pa naman ang lasa ng luto doon. Kahit na may iniinda si Vivian, hindi pa rin naaalis sa kanya ang patuloy na panlalait sa ibang tao. Kinabukasan, kahit na sinabi ng kanyang anak na magpahinga na lang muna siya sa bahay nila at sila na ang bahala mag-uwi ng pagkain sa handaan kung sakali man na makakalusot sila. Nagmatigas si Vivian dahil nais niyang magpunta talaga roon. Nagsuot siya ng maayos na duster at mag-isa siyang naglakad papunta sa bahay ng ikakasal. Iika-ika pa siya kung maglakad dahil sa paghilab ng kanyang tiyan. Noong una, hindi siya nakapasok kaagad dahil hinarang siya ng kapatid ni Vincent. Pero dahil napansin na nakahawak siya sa kanyang tiyan at mukhang nagugutom, naawa rin at pinapasok siya. Habang nakapila siya sa pagkain, nagkasabay sila ni Gia. Kanina ka pa nakahawak sa tiyan mo. Gutom ka na? Pwede ba huwag mo akong kausapin ngayon? O bakit? May masama ba sa tanong ko? Kanina ko pa kasi napapansin eh. Oo nga pala, paano ka nakapasok dito? Di ba mga imbitadong tao lang ang pwede? Ang galing ah, kahit na hindi mo kilala ang may handaan, nakakapasok ka talaga? Kilala nila ako, hindi lang masyado. Ayos ka lang ba? Hinawi ni Vivian ang kamay ni Gia nang hawakan siya nito. Nakakaramdam kasi ng inis ang ginang, lalo pat hindi siya masyadong makagalaw. Hindi na rin siya makahirit pa na dagdagan ng pagkain sa plato niya dahil kanina pa niya nais na umupo. Ang plano niya ay manghingi na lang ng iuuwi niya, tutal ay may dala naman siyang plastik. Pagkaupo niya, doon din pumwesto si Gia. Nangaasar ka ba? Oh, bakit naman nagagalit ka na kaagad sa akin? Hindi ba pwede na makiupo ako rito? Mag-isa ka lang naman din, di ba? Ano bang trip mo sa buhay? So, totoo pala talaga na may kakaibang nangyayari sa'yo. Pero bakit ganon ano? Nagagawa mo pa rin magpunta sa handaan? Di ba, dapat doon ka na lang sa bahay nyo? Hindi ba? Dapat, huwag kang pakialamera. Wala naman, natutuwa kasi ako sa nakikita ko sa'yo eh. Kasi deserve mo rin naman siguro kung may sakit na lumalamon dyan sa tiyan mo. Pasalamat ka ha. Wala ako sa mood para awagin ka. Sana sa'yo na lang mangyari to.
Huy, bakit naman yan mangyayari sa akin? Hindi mo naman ako katulad, no? Hindi ako pupunta sa handaan ng iba, tapos lalaitin ko yung handa nila. Sasabihin kong hindi masarap, o kaunti lang, o kung ano-ano pa, tapos kakainin ko rin naman. Ang malala pa, iuuwi ko pa kahit pasabihin sa akin na may mga bisita pang hindi pa nakakakain. Alam naman natin pareho, nakilala ka rito sa atin bilang manang na mahilig mag-sharon. Makita ka pa nga lang ng mga tao, alam na nilang may bibit-bitin ka na pauwi. Dagdag pa na dala mo yung pamilya mo sa handaan na hindi ka rin naman imbitado. Ang lala mo, di ba? Ano? Hindi ka pa rin ba makamove on dun sa birthday ng anak mong pangit ang naging resulta? Eh di, sa susunod na birthday niya, bumawi ka at nang hindi ka nagkakaganyan. Eh para namang hindi ka naging patay gutom ha. Tingnan mo nga ngayon, nakikikain ka rin sa handaan ng ibang tao. At least ako, invited. Basta ang alam ko kapag mga ganito, ikaw ang iniiwasan ng mga tao. Hindi ka na nahiya. Yung iba gusto lang sana ng simple celebration, kaso lalaitin mo pa. Ang gusto lang naman yung mairaos ang kaarawan nila o anumang special sa araw na yon. Tapos, feeling VIP ka palagi. Nais pa sanang magsalita ni Vivian bilang ganti sa kausap nang bigla siyang natigilan dahil humilab ang kanyang tiyan. Nagtangka siyang tumayo para magmadaling umalis dahil alam niyang nagsisimula ng mag-alboroto ang kanyang tiyan. Hanggang sa sumabog sa kinauupuan niya ang masamang tawag ng kalikasan. Agad siyang nangamoy. Naagaw ang atensyon ng lahat. Nawala ng gana ang mga kumakain at nasuka sila. Dahil sa nangyari, hiyang-hiya si Vivian. Pinalabas siya ng venue. Pinagbubulungan, iniiwasan, hiyang-hiya rin pati ang bagong kasal, lalo pat may mga bisita sila na malapit lang din sa kinauupuan ni Vivian. Yon ang pangyayaring kahit na kailan ay hindi malilimutan ni Vivian na nangyari sa kanya. Pakiramdam niya, kapag lumabas siya ng bahay, maaalala siya sa ganoong senaryo. Kaya hindi na siya nagpakita pa sa ibang tao. Nakakulong lang siya sa loob ng bahay. Bibihira kumain dahil nahihirapan pa rin siya. Madalas na humihilab ang tiyan at walang gamot na nakapagpapagaling sa kanya. Ilang buwan na gano'n ang sitwasyon niya at tila ba tinatanggap na rin niya sa sarili niyang hindi na siya gagaling pa kahit na kailan. Maglugaw ka kaya, Ma? Hindi na. Ayoko nang kumain. Nakakahiya naman na baka mamaya linisin na naman tong higaan ko kasi nadumi ako. Diyan, may arinola ka naman eh. Anong sabi ng mga kapitbahay natin? Nahihiya pa rin talaga ako nung kasal ni Vincent eh. Diring-diri sa akin yung mga tao dun. Bakit ba naman kasi ako nagkakaganito? Baka nga dahil masyado akong sugapa sa handaan, ano? Bakit naman yan ang bigla mo naisip? May nagiging epekto ba yun? Siguro. Ewan ko rin. Bigla ako na lang din napagtanto yung ganyan. Kasi tama nga naman sila. Lagi akong present sa mga handaan tapos hindi pa ako nagpapalamang. Ako pa yung panay puna at lait. Kahit ako na lang naman yung nakikikain, hindi ba? Baka nasobrahan lang din ako sa pagkain ko. Ayoko ng ganitong pakiramdam, ang hirap. Sana naman gumaling na ako. Walang nagbago sa nararamdaman ni Vivian. Umabot ng halos 1 taon. Nangangayayat na siya ng sobra. Hindi na siya makatayo sa kanyang higaan. Hindi na rin siya kumakain. Hinihintay na lang niya ang kanyang kamatayan para lang matigil na ang sakit na nararamdaman niya. Ilang handaan na rin ang napabayaan niya at hindi na yon ang iniisip niya. Ang daming bagay siyang pinagsisisihan pero hindi niya alam kung paano niya iisa-isahin yun. Pati ang mga anak at apo niya hindi na rin nagpupunta sa mga handaan dahil sa hiya. Isang araw, habang nagpapahinga si Vivian sa loob ng kanyang kwarto, biglang dumating si Gia. May bit-bit itong Tupperware. May dala kong handa. Birthday ko ngayon.
Walang tao sa bahay niyo kaya dumiretso na ako rito. Ilapag mo na lang sa kusina para makakain yung mga anak ko mamaya. Okay, sige. Marami naman to eh. Salamat. Kumain ka na para gumaling ka. Kawawa ka naman kasi. Tinapik ni Gia ang ulo ni Vivian pero ang totoo ay kumuha siya ng buhok mula rito. Siya ang dahilan kung bakit ganon ang nangyayari kay Vivian. Dahil sa galit niya rito ay kinulam niya ito. Bilang pagbibigay ng leksyon sa kanya na hindi sa lahat ng oras kailangan niyang maging swapang sa handaan. Pero nang tumagal, nakakaramdam na ng awa si Gia. Hindi niya pinaalam sa kahit na sino ang ginawa niya, pero nais na niyang ipaalis ang kulam. Dahil maging siya ay hindi na natatahimik. Iniisip niya rin na maaaring marami ng bagay na napagtanto si Vivian sa nangyari sa kanya. Nasa ginang na lang yun kung magbabago ba siya o mananatili pa rin siyang nakamasid palagi sa handaan. Ilang linggo ang lumipas, unti-unting nawawala ang hilab sa tiyan ni Vivian. Nagagawa na rin niyang makakain ng maayos. Isang buwan pa ang itinagal, gumaling na siya. Hindi niya pa sigurado kung tuluyan na nga ba siyang gumaling o maaaring pahinga lang din muna yon ng kanyang sakit. Ano nang nararamdaman mo, Ma? Okay naman na. Inaantabayanan ko ang tiyan ko at baka humilab na naman. Okay naman kahit yung pagdumi ko. Ready na ba ulit sa bakbakan ng kain? Alam mo ba, ikakasal na si Gia next week. Diyan lang ulit sa bahay nila yung venue. Baka ngayon mas bongga na kumpara nung birthday ng anak niya. Ano, tara? Ay, hindi na. Ayoko na muna. Naalala ko pa yung nangyari sa akin noon eh. Ayoko maulit na naman yun. Hayaan mo na. Hindi rin naman tayo invited doon. Kung papupuntahin tayo, magsasabi naman siya. Kung magbibigay siya ng handa, mag-aabot naman yun dito. Ayoko na yung pupunta-punta pa sa handaan na ganun. Tila ba may natutunan nga si Vivian sa nangyari sa kanya. Naisip niya rin kasi na ang pangit na masyado ng tingin sa kanya ng mga tao. Nagmumukha silang katawa-tawa, lalo pa sa bansag sa kanyang Sharon. Gusto na niyang magbago dahil ang paggaling niya sa misteryosong sakit na nararamdaman niya ay para na ring pangalawang buhay para sa kanya. Kaya kailangan niyang magbago. Kinalimutan na rin ni Vivian ang kaarawan ng mga tao sa paligid niya na dati ay abang na abang siya. Isang araw, nagpunta sa bahay nila ang kapatid ni Gia at iniimbitahan sila para sa kasal nito. Nagtataka si Vivian dahil hindi naman sila magkasundo ni Gia at alam naman din nito na maaaring makagulo lang siya katulad ng nangyari nung kaarawan ng anak nito. Pero ang sabi sa kanya, hinihintay raw siya ni Gia. Noong una, ayaw pa sana ni Vivian, pero sinabi niya na kahit na saglit lang siyang magpunta roon, kahit na magpakita man lang siya. Iisa lang siya na inimbitahan. Kinukumbinsi pa siya ni Jomar na isama siya, pero sinabi ni Vivian na kapag iisa lang ang imbitado, dapat iisa lang ang pupunta. Nang dumating ang araw ng kasal ni Gia, naroon si Vivian. Kakaunti lang ang laman ng plato. Alanganin pang kumain dahil may takot na baka magluko na naman ang kanyang tiyan. Nang matapos siyang kumain, balak na niyang umalis. Gusto niya lang bumati kay Gia dahil hindi niya pa ito nakakausap simula pa pagdating niya. Gia, congratulations pala. Ay, salamat ate. Ano, kumain ka na ba? Kumusta naman ang lasa ng pagkain? Pasok na ba sa panlasa mo? Para akong naging chef Pero oo, masarap nga. Oo nga pala, uuwi na ako. Magluluto pa kasi ako ng ulam. Pauwi na yung anak ko galing trabaho na kung magugutom yun. Bakit magluluto ka pa? Hindi ka mag-uuwi ng handa? Ay, hindi. Bakit ko naman iuuwi yan? Ang dami niyong bisita at ang aga pa. Mamaya yan marami pang darating. Nakakain naman na ako, kaya salamat. Salamat ulit sa imbitasyon mo, ha? Sige na, ano ka ba?
Magbalot ka na. Meron dun sa kusina. May dala ka bang plastic? Imposible naman na wala, di ba? Para saan pambansag sa'yo na Sharon, di ba? Natatawa naman ako sa'yo. Ikaw talaga. Hindi mo na ako nakalimutan dyan sa bansag Dayan. Pero wala akong dala. Sa kusina, marami naman. Sige na te, punta ka na. Sabihin mo lang sa kanila, alam na nila yon. Mas marami kaming handa ngayon para marami rin makapag-Sharon. Nagtawanan silang dalawa. Magaan sa pakiramdam yon. Walang inis, walang panira ng masayang selebrasyon. Doon nalaman ni Vivian na kahit naman pala hindi siya manguha ng sandamukal na pagkain, pwede pa rin siyang makapag-uwi sa pamilya niya, lalo na kung may sobra naman talaga sa handaan. Humingi rin ng tawad si Vivian sa nangyari nung unang kaarawan ng anak ni Gia, pero pinatawad naman na raw siya. Hindi rin inaamin ni Gia ang pagpapakulam kay Vivian. Itinago na lang niya yon sa kanyang sarili. Ang mahalaga ay nakikita naman na niyang nagbabago ang ginang. Naging maayos ang lahat kay Vivian. Kapag may mga handaan sa lugar nila, pumupunta lang sila kapag sinasabihan sila. Hindi na rin siya nagpapasobra pa ng kuha ng pagkain, lalo na kung nagpunta naman na silang pamilya roon. Natutunan ni Vivian na dapat talaga ay may tamang asal kapag pupunta ng handaan. Hindi palaging kinukuha at inuubos ang biyaya ng iba na para bang inihanda yon para lang sa kanila. Huwag ugaliing mag-uwi at magbalot ng pagkain kung hindi din naman pinahintulutang gawin yon, sapagkat ang pagiging responsableng bisita ay tanda ng respeto. At ito ang susi upang ang kasayahan ay manatiling kasayahan at hindi mapalitan ng bagabag. Tandaan na kapag ikaw ay nasa handaan, isipin na ito'y isang biyaya na dapat nirerespeto. Magkaroon ng malasakit sa pagkain at lalong-lalo na sa iyong kapwa. Kayo ba mga apo? Sa handaan ba'y isa rin kayong Sharon? O may kakilala kayong katulad ni Vivian na sobra ang pagiging Sharon na binabalot ang lahat ng pwedeng maibalot? Ibahagi nyo naman ang inyong opinyon at karanasan na katulad ng sa nangyari sa ating kwento ngayon. Nais kong mabasa kung paano nyo rin hinarap ang problema ng mga taong matindi ang pagiging isang Sharon. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Tutsi Roll at sa kanyang asawa na si Liza, Julieta Ortega, Janet Singson, Mayhani 23, Mary Grace Radovic, I Love Traveled, Herman Evangelina, Maria Imperial, Ilocana Vlog ng Qatar, Asodisen Cerila, Herin Canete, Jolly Estrella Mendoza, Arlene Abenoja, Sara Cañete, Lilibeth Blantucas. Hello sa inyo, Crazy 09, Mark Anthony Pineda, Kimpoy Feliciano, Ami Pacana, Milrose Galvez, Lynette Reparado, Maybel Madrigal, Lilian Ortiz, Marie the Lightworker, Eileen Aganan at Shirley Tumangan, Judy Templo, Luri Ann Vitalicio, Elizabeth Hardenil, Kisha Lynn Mata, Nailen Alaba. Salamat sa pakikinig ninyo, Vivian Baterbonia, Rose Ann Rama, Pamela Allen, Jengjeng Corpus, Larnie Azurin, Matt Sarol, Jessica Rojas, Regan Alamon, Lance MBB, Mirna Alfaro, Jane Ruiz, Lady Lynn Palad, ZL, Maritoni Matriz, Raquel Hasigawa, and to her husband Mitsuru. Shout out sa inyo, Lynn Hasigawa, Cherry Mukbang ASMR, Mystery Channel, Africa Montañez, Isidro Tumaliwan, Jenna Nolasco, Jim Cyrus, Willain Elicano, Febe Rañada,
Genevieve Cadapan, Razon Yao, Cherry Coralde, Cheryl Bronyosa, Ergen Blanza, Sarah Jane Bataga. Shout out din sa inyo, Belen Malbas, Christian Gonhoran, pati na rin sa kanyang mga kasama na sina Teresa, Hilda, Mika, Leia, Monet, Catherine, Joanna, Ken, Kent, Mila Flor, Salen, Leia, Poging Mat, Jinelle, Lovejoy, Kayla at Nelly, Pam Katong, Malu Razo, Ver Heaven, Leonisa Cobo, Gloria Taer at sa lahat ng mga team manok ng Amsik Angeles City, Pampanga. Ami Yong at sa kanyang mga minamahal na sina Ryan at Christian John Paul. Will Maleses, Gracia Balitaan, Mirasol Masuher, Criselda Ricamora, Kuya Gio, Francisco Neng, Sharon Dueñas, Mona Lisa Gambalan, Carmi Kayabyab. Isang mainit na shoutout din kina Cindy Crosswind, Lovely Rose Roa at sa kanyang napakagandang anak na si Princess Rain Roa Alawami, Jaime Constantino at kay Gia Gigi. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta, mga apo.